Isang magandang gabi po, mga kabarangay. Pasensya na po, may technical difficulty na. Boy B, magandang gabi. Pasensya na. Nagkaroon lang ng Magandang konting gabi, Kuis, at sa ating oh, mga kabarangay. magandang gabi. Maraming salamat at magkasama tayo ngayon habang kinantabayan na pa natin yung dalawang ating kasama, si Dalisay at saka si Kapepe. Isang magandang gabi muna sa ating mga kabarangay. It's been a while, no? Maraming salamat po sa oras, no? At we made it a point na maging matuloy po itong live broadcast na ito dahil sa may mga bagay tayo na nais linawin at at the same time maintindihan, no? Tungkol dun sa na-live natin kanina. Pasensya na po kayo kung puro mukha ko yata yung nakita nyo sa live. Sa kagusto kasi namin, Boy B, na maintindihan natin mga barangay yung ginagawa kanina ng ating mga bisita, no? Na nag-survey, nag-census. Pero bago yan, no? Balita, tuloy-tuloy mo natin ating atrangkada, mga katotot, mga kabarangay. Ito ang Balitang Lagno Live ngayong Sabado. Salamat po. Pasensya na kayo, paiba-iba kami ng oras, no? Nakadepende kasi kami sa oras po ng yung ating mga abalahin. Pero salamat nonetheless. At simulan na natin, Boy B, no? At siguro magandang malaman po ng ating mga kabarangay na sa Lunes muna, July 22, sa memorandum na inilabas po ng Quezon City Government sa opisina po ni Mayor Joy Belmonte, Boy B. Wala hong klase sa Lunes. Ayan po yung State of the Nation address ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At bukod po dyan, mula alas 6 po ng umaga, mula alas 12 ng madaling araw hanggang alas 6 ng gabi, sa araw ng iyon, Lunes, may liquor ban po. No? At to know more about it, doon naman po yung official memorandum. Check out yung Quezon City Government na Facebook page. Nakapost dyan, Boy B. So, tulad ng madalas natin, no? Siguro yung iba na first time voter, siguro madalas yun naman nakikita. Ito yung parang report ng ating Pangulo, no? Ano yung mga naging kaganapan simula nung siya ay naluklok at ating maging leader na magpatakbo ng ating bansa. Ano mga salobin mo dyan, Boy B? Ano ba ini-expect mo mga ari sa tingin mo ibalita ni President Bongbong ukol dito sa kanyang State of the Nation address? Honestly, hindi ako updated. Hindi ko, sa sobrang busy ko, hindi na ako updated. Alam mo naman, Kuis, normally updated ako dyan sa politics. But this time, wala. Hindi ako, talaga. Pero alam mo, pare, na ano lang ako, no? Ano lang naman to, manifestation, no? Alam naman ho natin ang history, no? Ng pinanggalingan ho ni President Bongbong. Pero simula nung naupo siya, no? Tila yung limelight hindi gano'n nakafocus sa kanya, no? At with the controversies nga, shoutout nga pala bago pa lang ating DepEd Secretary, simula nung nag-resign po si VP Sara Duterte, si Sani Angara na po, si Junior, opo, ang DepEd Secretary. Magandang gabi, Dalisay. Magandang gabi. Yes, good evening. Good evening. Ano na bang natin? Ito pare, nagbabalita pa lang tayo. Unang-unang binabalita natin yung tungkol dito sa how do you call this, yung State of the Nation address this coming Monday. Nagpasuspindi ng klase si Mayor Joy Belmonte. Wala ho munang pasok ang mga estudyante sa pampubliko at pampribadong mga paaralan at merong liquor ban mula alas 12 na madaling araw na yon hanggang alas 6 po ng gabi. So yun po yung nakita ko namin. Oo. Tapos bukod po dyan, syempre, ano ba yung mga naging kaganapan sa ating barangay naman, Dalisay? Well, nung last July 16, Tuesday, ang alam ko nagkaroon tayo ng LTO registration. Oo nga pala. Oo nga pala, na-live mo nga pala yung pare. Oo, tama. So, nagkaroon ng LTO registration. Ito naman ay handog po ni Councilor Mutia Castelo. Yun. Si Consi Mutia rin pala? Okay. Yes, so last July 16 yan. Tapos at the same time, July 16 din, meron ding isang proyekto ang ating SK, no? Ito naman yung libreng tuli. Oy, doon naman yan sa Laha area ginawa. Oo. So magkasabay yan last Tuesday. Yes, so last July 16.
LTO registration, na mayroon ding emissions, tapos at the same time sa may Laha area naman nagkaroon ng libreng tuli. Ano yan, kasama nila no with partnership ng V-Luna. Okay. Yes, so Ayun, oo. Yun pala, no, mga kaganapan nitong libre tuli. Tapos, na-announce ko nga pala, Dalisay, Boy B, na merong libre pa service nga pala si Consimo Chia Castelo, no? Yung mga hindi pa ho nakapagparehistro, mga kabarangay sa COMELEC, mga first-time voters, no? Mga ganong klase. Kanina meron kasi, meron silang baka nakantabay dun sa barangay. Di ko lang alam kung ilan ng mga gumamit ng ano na yon na yung nga sumama at kasi hatid sundo yun, so libre biyahe, yun po. At saka bukod po dyan, ito nga yung magiging topic natin in a bit, yung tungkol nga ho dito sa pasensus, no, na umiikot ho ngayon. Sa akin kasi sa totoo lang, kung hindi ka talaga sasama ron, di mo maintindihan din, no, yung bakit importante ito. Kaya nagpapasalamat kami sa pagkakataong nailaan ng ating I think naka-standby yung guest natin, no, mga quiz. Oo. At para maunawaan, no, na bigyan natin ng espasyong ito para sa kanila at para din sa mga kabarangay natin kasi sa totoo lang yung mga umikot kanina, meron silang mga naibanggit kanina na may ilang mga kabarangay daw di umano tayo na talagang hindi sila pinaunlakan sa sa takot na ayaw maniwala na taga-senso sila. yun eh. Kaya nagpasama, sinamahan natin yung at maayos naman tinanggap ng ilan. Shoutout sa mga taga Rondalia. Maraming salamat po sa pagpapa-interview. Ayun po. Siguro maganda siguro Boy B, Dalisay at arangkadahin na natin at para habang may mga nakatutok sa atin at kung hindi mapanood ngayon ay ma-share nila to, no, para maintindihan natin ang tungkol sa ginagawang census, no, sa ating barangay. Nais po namin ipasok bilang special guest ngayon and we'd like to thank her on such short notice. Natanggap po niya kasalukuyan po i-confirm natin yung designation. She's currently the regional statistician ng Philippine Statistics Authority sa Pampanga. Pero tingnan natin ko correct natin. She was a graduate of she's a graduate of Bachelor in Science in Statistics sa UE, and she took off her masteral degree sa UP naman po in urban planning, no? At mga kois at sa ating mga nanonood po ngayong gabi, wala na patumpik-tumpik pa, nice po namin i-welcome si Ma'am Angie Olvenia. Ayan, andyan po sa Ma'am Angie. Hi Ma'am Angie, magandang gabi po. Good evening po. Magandang gabi, salamat po sa pagkakataon. Ayan, si Dalisay po, Coisencio. Salamat ma'am ha, napakapalad po namin na in such short notice tinanggap po nila yung aming imbitasyon. Oo. Sa totoo lang ko kasi, mas maganda ka ako manggaling sa inyo kasi yung iba ho na atin po nagsisensus kanina, medyo may mga kanya-kanyang mga experiences na sinare sa amin. Kaya sabi namin kanina, mabuti ka ako doon tayo sa talaga nakakaintindi. Ma'am Angie, bago po ang lahat, nais po sana namin makahingi ng a brief background po sa kasalukuyan po nilang position or designation sa PSA. Correct ko lang po yung introduction kanina. Ako po si Angie Olvenia, ang Chief Statistical Specialist po Ayun. sa probinsya po ng Pampanga. Nagkataon lang na taga-Lagro rin po ako. So ako po yung nanay ni Lars. Ayun. So kaya salamat po. Yes. Sabi ko, it's okay. Though nagpaalam muna po ako sa head ng Quezon City bago ako nag-guest ngayon. Kasi ayoko naman matapakan yung kanilang jurisdiction kasi Quezon City is not my jurisdiction. So I want, baka po binigay ko yung link ng hi Miss Helen Adolacion, the Chief of Quezon City. So nagpaalam ako sa kanya na mag-guest ako in the Quezon City area because I'm in Pampanga area po. So ako po ay BS Mathematics po ako, hindi po ako BS Statistics from the University. Nako, yung researcher po namin talaga, grabe yung tinex eh. Salamat for correcting me po. Magpinsan po yun. Magpinsan po siya. Wag mo na talagang Dalisay.
Ano po, and anyway, ano po siya, ano po, though I am a statistician, no po, mathematics ako by educational attainment, but I am a Oh. statistician by profession. And also by my, tama po yung kanina, I'm an urban planner from the University of the Philippines. Naku, salamat po. Napakaganda ho ng credentials nila, no? At napakasakto naman po para ho ako kami ni Dalisay at least maliwanagan, no? Kasi po kaya ho namin naitanong ho 'yan. Una ho hihingin ho namin ano ho ba kako ang role ng Philippine Statistics Authority. Na dati po itong ano, no? NSA, no? Tama po ba NSO ako? po, NSO. NSO. NSO Sorry po dati, sa inyo. Oo. So, Ano po ba ang role niya? Opo. sa ano kasi po ayon sa batas po sa batas po natin na noong 1931 pa yata 39 na ano na intinalaga po ang dating Bureau of Census and Statistics. Marami na pong pinagdaanan ng aming opisina ano po na kami ay ang tinlaga ng gobyerno para mag-census. Ang census po talaga ay ginaganap every decade ayon sa batas. So every ending zero. So ending zero po ang census of population. So ibig sabihin 1960, 70, 80, 90, 2000, 2010 and 2020. So ang last nating census was in 2020. Pero meron tayong tinatawag na mid-decade population. So ngayon po, hindi man tayo mid-decade, dapat po sana next year. Kaya lang, the census in 2020 was conducted sa gitna ng pandemya. So, nung nag-census po tayo noon, wala po siya sa taon, parang hindi siya tsumempo. Maraming tao nag-uwian sa probinsya, maraming mga nag-alisan. So, yung parang census, maraming kumonti ang area dahil imbis na sa Quezon City sila, nasa probinsya na sila. Di ba nangyari po yun nung pandemya? Yung mga estudyante nagsi-uwian. So, parang noon, biglang bumaba ang populasyon ng mga nasa urban areas. So, hindi lang po sa Quezon City, kundi sa maraming areas. So, naisip po ng mga nasa gobyerno, mga planners natin, na magkaroon tayo ng census na ngayong nasa normal na tayo, magsisensus tayo. Kaya po, meron tayong Census of Population ngayon, kaya sabi dun sa POPSEN. Ngayon, meron po tayong CBMS, dahil meron po tayong batas na nagsasabi na magkakaroon ng conduct ng community-based monitoring system. I think Quezon City already started it last year or early this year, pero hindi po matapos-tapos dahil talagang mahirap po talaga mag-census, lalo na sa Quezon City. Ay, naku, totoo ho yan. Because it was my former area of assignment nung I'm still a rank and file. Naging area ko po here in Quezon City, Metro. Tsaka yung asawa ko po, baka kilala nyo, si Larry Olvenia. Opo. Ang statistician ng Quezon City. So, area niya to. So, I know really the area na mahirap po talaga ang Quezon City. Kaya nga, saludo ako sa mga enumerators po ng Quezon City. Naku. Yes, Dalisay. May tanong ka po? So bali po since kailan po nag-start yung pagsisensus po natin and gaano po kahalaga to sa ating lipunan, yung sasabi? Nung nag-start po ang census nung Tuesday lang po, July 15. Ito last week lang. Monday dapat. Supposedly, nung Monday, nagpaalam sila, yun yung day of our ocular inspection. So, saan ang area nila, titignan nila kung anong sakop nung kanilang mapa. May dadala kasi ng mapa, yung mga tablet po, yung mga enumerators, ay may nakalagay sa kanilang mapa. And then, from there, may naka-geotag points na po ng mga bahay. So, dun sa mga nakalagay po na bahay doon na dati na naming na mapa, i-interviewin po nila doon. Ngayon, kapag may bagong bahay, ilalagay as additional yon. Anyway, ang census po ay ginagamit ng ating mga planners. Planners, yung mga nasa LGU-wise, ganyan. Sa yung pag-adjust po, yung pag-update po ng populasyon, basis po yan ng ating NTA or the National Tax Allocation, yung dating kilala natin bilang IRA. So, ang IRA naman based on income plus the population, yun ang computation po, proportional wise, yun ang pag-compute po dyan para yung ating mga NTA ng bawat barangay or bawat LGU, dun po manggagaling. So napaka-importante po niya kapag mali ang bilang, mali ang resources. Pag mali ang resources,
hindi po maibibigay ang tama na plano para sa ating mamamayan. So kailangan po ang inaano talaga namin na sana lahat po ng tao ay makipag-cooperate sa ating census of population. Alam ko po, kahit na sino naman natatakot magpa-interview. Ano po, medyo po kasi yung community-based monitoring system, medyo mabigat na mga tanong. Sana po pati yon ay sagutin kasi baka sabihin magnanakaw na kami, ganyan kasi may mga tinatanong ng mga gamit sa bahay or something. So hindi naman po hanggang tanong lang po yon kasi we have to know the economic status of every household. Kasi po bakit po 'yon? Di po ba naalala niyo po siguro kayo nandito naman tayo lahat ng pandemya no po rito sa Opo. Lag. Ako po Opo. nung pandemya kahit nagtatrabaho ko sa Pampanga, I was here for 2 months na hindi nakakalabas. Yung pagbigay natin ng ayuda, lalo na sa mahirap, ang hirap po kung wala tayong basehan. Kasi kung minsan nadodoble or hindi tama yung napupuntahan, yung mga mahihirap hindi talaga na-identify. Hindi ko naman po sinabi na sa Lagro hindi na-identify. Ano po, wala naman po sinasabi ng particular area. Pero yung pong mga social protection programs ng gobyerno para tama yung kanilang pupuntahan. Tama yung binibigyan natin. Yung mahirap talaga, yung identify natin. Parang ganun lang po siya. So, kaya tayo may community-based monitoring system. Nasa batas din po siya. So, bagong batas po yan na sa batas noong 2022 yata yun. Recently lang. Okay. I think, or 2021 na something because of what happened in the pandemic and yung mga 4Ps natin, yung mga ganyan, yun ang mga mas mabigyan ng prioridad po. So, para yung tamang serbisyo dahil sa tamang numero. Okay. So, just to reiterate lang po yung sinasabi lang. Itong data na kinokollect po natin, napakahalaga ho nito kasi doon nakabase kung ano po yung matatawag. Before, it was called internal revenue allotment, no? Tapos naging national tax allotment na po. So, short of saying, kung ano man po yung tama ho ba matawag na pondo na maiaalat po sa isang barangay tulad ng Barangay Greater Lagro ay ibabase sa populasyon na naitala po ng Meron po siyang, PSA. may multiplier po. May multiplier na it comes from the population. So, ibig sabihin, parang may portion. Hindi ko po ma-identify talaga kung ilan yung portion. But the population is so important for yung proportion. Kasi kung mataas ang populasyon mo, marami kang seserbisyuhan, dapat mas malaking budget mo. Ganun lang po yun. Okay. Kasi po, Ma'am Angie, tatanong kasi nakausap natin yung mga enumerator natin kanina. At maganda rin ako maintindihan ng mga kabarangay natin na nanonood ngayon. Bakit medyo ganun yung katanungan, medyo personal? Kasi syempre, ang unang inaalala po niyan, alam naman po natin sa mga gaano ka sensitibo ang mga ukol sa data security and tulad dito biglang parang casual lang na birthday mo, ilang kayo sa bahay, at which is understandable. Before po kasi hindi ho ba ang mga taga NSA natin papel yan tsaka ballpen. Papel at tsaka ballpen lang tinatala. Ngayon, talagang medyo nagugulat ngayon yung mga kabarangay natin. May isang parang ayaw maniwala na ito na talaga yung pagsisensus. Kaya nakakaawa lang kasi yung enumerator kanina dahil nga nandoon na siya, patapos na siya, tapos hindi rin itinuloy yung interview. Parang pinagdudahan pa pati yung ID. Na kaya daw gawin kasi sa labas yan, makakako hindi ka talaga. Yun yung Ma'am Angie, yung mga ilang. Gaano ho ba ka-safe yung information na ibibigay po? Yun lang siguro kasi mo po sa amin bilang PSA employees, nasa batas pa rin po na itong yung aming batas RA 6 yung aming batas sa pagtalaga ng PSA, kami po ay naatasan ng batas na dapat, at saka meron po tayong Data Privacy Act of 2012. Ayun. Ngayon po, kami po bilang PSA, meron po kaming pinipirmahan na Oath of Data Privacy. Before, ako empleyado ng gobyerno, pero taon-taon po pumipirma kami niyan. At nagsasubmit po kami sa aming mga data privacy officers kami. Ako kasi bilang head ng Pampanga, ako yung data privacy officer ng Pampanga. And at the same time,
lahat po ng mga empleyadong yan, yung mga batang yan, pumirma din po doon. Ayon sa batas, kapag kami inilabas namin ang mga datos na nakuha sa amin, pwede kaming makulong at magbabayad pa kami ng malaki-laking pera sa gobyerno. Ano po Okay. 'yon? At the same time po, ayon din sa batas ng 11625 o pagkatalaga ng ang aming opisina, ang sino man pong hindi sumagot ng mga tanong para sa PAPSEN ay pwede pong makulong at magbabayad ng 200,000. Wow. So, hindi po Oh. siya pwedeng ma-refuse. So, yan po ang nakalagay sa batas. You may read the batas, yung pagkatalaga sa PSA po, 11625. So, RA, no, sorry, mali. 10, ako na yung nagkakamali. Okay lang po. Yung batas na 10625, ayun. Yeah, RA 10625 ang Statistical Act of 2012. Noong 2013 po kasi nagsimula ang PSA. So sa 10625 po nakalagay po doon ang mga provisions kung halimbawang may modify sa batas, yung data privacy ay mawala, no po, pwede kami mismo makulong. Kung sino yung naglabas ng datos, makukulong po at may bayad na pang kalahating milyon. Kami po yon. Okay, kapag ang private citizen naman po ay hindi pwede namin po siyang ireklamo at ayon sa batas 200,000 po ang bayad at pwede pang kulong. So yun po yung nasa batas po yon. So I encourage all residents to cooperate in giving their data. Sigurado po yan, never pa naman po kaming nagkaroon ng problema. Ako po, this is my 8th census of population. So never pa kami nagka-problema na may datos na ilabas ng mga individual. Kasi po, ang nilalabas po namin, numero lang. Pwede marami pong nagtatanong sa amin, marami pong nagtatanong, meron akong gustong yung kaibigan ko ba yung tatay ko na namatay na, saan kaya sa Quezon City, saan kaya sa lugar nito? Hindi po namin yon pinapayagan. Hindi basta-basta. Ang anuman pong datos na nasa amin, kahit na po yung mga birth certificates po, hindi po namin nilalabas kung hindi sa'yo yon. So, kailangan, mailalabas lang namin yon kung sa'yo ang dokumento or meron po kaming subpena sa court. Yun lang po. Pwede kami maglabas ng dokumento. So, subpena po ang pwedeng magpalabas sa amin. Kahit na pong sa court or sa Senado, basta may subpena po kami, yun po pwede namin ilabas. Pero other than that po, wala kaming datos o dokumento na pwedeng ilabas sa opisina namin kung walang consent yung may-ari ng dokumento. So, ganun po yun. So, maliwanag po yun, ano? Yes, Darisay. Ma'am Angie, tanong ko lang ko. So, short of saying, it is not actually voluntary, it is mandatory. Parang ganun po ba? Opo, mandatory po yung PAPSEN. Yung CBMS po ang voluntary kasi magpapapirma kami ng consent. Okay. Opo. Kasi magkaiba yata lang line of questioning yun, no? Dalawang census po yung ginaganap natin ngayon. Isang PAPSEN at isang CBMS. So yung CBMS po ay funded by the LGU na kami po ang naggagawa. Okay. Ito yung no? Yung PAPSEN po ay national government kasi HUC po tayo. Anong diferensya ng isang normal na area at saka isang HUC? Ang HUC po, dahil kulang ang pera namin, hindi namin kaya i-fund lahat ng HUC na malaki ang populasyon. Ang kaya namin i-fund lang ay yung mandato namin. Ang mandato namin ay mag-conduct ng census of population. So yun po, may budget kami. Sa lahat ng munisipyo at syudad maliban sa HUC. So yung CBMS po ay funded ng Quezon City government dito sa area natin. Parang sa akin sa Pampanga, ang Angeles ay funded by Angeles. So yung ang portion namin is doon sa census of population. So parang hati kami sa gastos or more than half. Parang sa ganon. Ma'am Angie, matanong ko lang ho. Kasi yung sinasabi yung CBMS, yung community-based po yan, di ba? Na survey. Tapos yung PAPSEN. Kasi nakita ko ho, magkaiba ho yung line of questioning. Bakit po ganun? Kasi po ito pong CBMS, dahil nga funded siya ng ating LGU or ng Quezon City Hall,
it will be their data in TANI. Okay, okay. Kasi po 'di ba, kung kayo po ay naalala ko kasi nung asawa ko nasa barangay pa, lagi yang sasabihin ng City Hall, pahingi ako ng populasyon ng mga bata. Ilan Okay. ang numero So, ng mga bata? Dito sa CBMS po, pag-aari na siya ng LGU, meron na siyang datos agad. Halimbawa, gusto nilang makita kung sino ang mga may sakit sa isang area. Kasi meron pong tanong sa CBMS na ganon. Meron bang may sakit dito sa bahay na ito? Kasi po marami sa ating kababayan, may sakit na sila pero hindi pumupunta sa ospital. Bakit? Either wala silang pera or Tama. nahihiya silang malaman ng iba na may sakit sila. Sakit sila. Opo. Dito po, ganito po siya. Halimbawa, sinabi sa isang bahay, meron siyang may sakit sa kanya, itatag po yun kasi di po ba meron silang mapa. Pag binigay namin yan sa LGU, sasabihin, merong isang residente sa Sabado de Gloria Street na may sakit pero hindi nakakapagpagamot kasi wala siyang pambili. Sino ang pupuntahan agad ng LGU? Yung may sakit na yon, identified natin. Saan siya nakatira? Mas mabilis ang serbisyo kasi alam mo kung sinong pupuntahan mo. Yun po ang sa CBMS. Okay. Ano naman po bali ang ano ho niyan, ang magiging partisipasyon po ng barangay po natin mismo patungkol po diyan? Ang talagang hinihingi po namin talaga when it comes to census, lalo sa AIDS, yung pong tulong talaga ng barangay na yung mga hindi po sumasagot ay makakatulong kasi ang datos naman po para sa barangay siya eh. So sa amin kasi Okay. sabi ko, lagi ko sinasabi ito, number talks. When you have the number, you know what is the situation in an area. If you have the number, you can plan. Pero, halimbawa po, paano mo malalaman kung ilan ang bata? Kapag alam mo ang bata, alam mo kung ilan ang vaccine. Di po ba? Kung alam mo ang bata, alam mo kung ilan ang papasok sa grade 1 or sa kinder. Pag ano ngayon kung nalaman mo yung nagki-kinder, alam mo kung ilan ang classroom na ipiprepare ng LGU. Something like that. So, it is a domino effect on all the services of the government. Ang alam mo lang, yung basihan, population po. Bakit meron pong edad? Sabi niyo po kanina, bakit may edad, may birthday? Para alam natin, di po ba, halimbawa, 100 ang grade 5, ay ang 5 years old. So, ibig sabihin, kung 20 per classroom, you need 5 classrooms. Di po ba? Okay. You need this number of teachers. Halimbawa naman, you have the number of unemployed. Ilan ba ang dapat sanang hanapan natin ng employed sa ating mga tao? Kasi total count po siya eh. Lahat wala kang iiwanan. O halimbawa din po, meron kang out of school use. Ano ang projects natin na pwede sa out of school use? So makikita po na natin kasi dyan, tatanungin natin, nag-aaral ba siya o hindi? So kapag alam mo po na nag-aaral siya, o hindi siya nag-aaral, ano ba? Pwede ba yan sa ALS? Ganon. Or pwede ba siya na meron tayong mga projects, sila bigyan natin ng mga parang tupad, sila yung tatawagin natin dahil sila yung mga walang ginagawa sa mga bahay nila. So something like that po. You have the data, you have the names, you have their location. Yan po ang CBMS. Ayun. So yun lang ho mga barangay, no? Lilinawin lang binanggit ni Ma'am Anjit, iulitin ko lang, wala ho kayong dapat ikaba, no? Sa mga impormasyon na ibibigay niyo, no? It's a safe, no? Na mabigay niyo. Kaya nga ho yung mga sinasamahan ho namin para makabigay ng espasyo, makwento ko lang yung experience kanina. Lumalayo kami para at least yung mismong enumerator lang at yung mismong ini-interview. Bawal po kasi makikinig ang iba kasi nga data privacy. Ayun, oo. At nagtatanong na, amin lang naman ho, kasi sa mga barangay natin kanina, naintindihan ko naman hindi nyo papasukin yung enumerator. Pero ang nakikita ko lang kasi, Ma'am Angie, no, parang hindi ko alam kung, sabi ko nga, may uniforme ba ako ang ating mga enumerator? Kasi parang with the ID, even with the ID, no, parang doubtful pa rin yung mga kabarangay natin. Kinakailangan pa namin pakilala, taga-barangay po kami. Wala silang ganyan. Ayun, para ako medyo maganda sana ako may uniforme. May ano po, uniform kasi parang ganito siya. Dapat supposedly, ay hindi makita.
Ayun, kulay green, kulay green. Opo, ano siya, teal. Blue po dapat. Kaya lang po, Ah, alam niyo naman po sa gobyerno, may bidding process po. Ngayon, dahil so, hindi naman po kasi agad na ibigay yung budget namin, so wala kami agad, hindi naman po tayo pwedeng mag-bidding kung ah, walang perang naka-assure. So nagsimula po ang bidding namin nung nalaman namin na sure na kaming gaganap ng isang census. So medyo late lang po yung mga t-shirt nila. Pero darating po magkakaroon ah, sila. Medyo late nga lang po. okay. Ako rin po sa Pampanga namang problema ako dahil wala akong t-shirt na maibigay pa. Baka next month pa ma-deliver kasi sa amin. Kaya ang tanging na ibigay namin ay yung ID. So yung ID po, Ayun. nandun naman po yung address ng office ng PSA sa Mhm. inyong dito sa atin sa Quezon City. Pag Ah, medyo duda po kayo, you may call the number na nandun sa ID and ah. meron naman po silang listahan ng mga enumerators nila kasi po yung mga yan, mga bago lang po yung mga yan, wag po natin silang sindakin, baka mag-back out po na mong problema na kami. Ah, Oo, hindi mo biro. Kasi Dalisay, talagang yung mga kwento kanina ng mga enumerator. Hindi ko lang Talagang merong ma-confirm, may mga kwento. residente, no? May mga residente talaga na nag-aalangan magbigay ng kanilang impormasyon. sana So, po importante rin talaga na, so very, very important na naging guest natin si Mrs. Olvenia. At naliwanagan po ang ating mga kabarangay na talagang mandatory po na magbigay tayo ng information na sinisiguro naman po ng ni Madam na safe po ang ating mga information na ibibigay dahil po sa Data Privacy Act na kanilang pinangahawakan. Yun po. So kailangan lang po talaga ng makipag-cooperate po tayo. At yan naman po sinisiguro ng barangay, kaya po sila yung nagbigay ng assistance sa mga ating street coordinator kasama ang purok na talagang may ID po sila. Alright? Ma'am Angie, matanong ko lang po. Salamat pa rin Dalisay. Kasi nabanggit kanina mandatory at merong nakakukulang. Baka lang ako alam nyo paano proseso kasi may nagtatanong kanina, nag-flash kanina, paano raw yung ayaw magpa-interview kasi nabanggit nyo at mandatory at merong fine siya at jail time. Paano daw ba ang proseso? Baka raw ako alam nyo, irereklamo ho ba ng ating enumerator sa barangay? Ganun po ba ang ano? Baka lang kung ako meron kayong may ano. Actually, Tingin ko, ano yun? hindi naman po, yun naman po, hindi namin naman binabanggit kapag halimbawa po nagre-refuse. Sasabihin lang namin, hihingi kami ng tulong sa barangay. Ang una na namin kasi resort, though ang barangay natin, tuwan-tuwa talaga ako nung sinabi ni kanina, ni Lars na tumutulong kami kumakatok. Wow, sabi ko, ang galing naman ng Lagro. Kasi nung kami nandito, walang ganyan. So, masalamat po ako kay kapitan natin at talagang Leo Gara po, boss, kay Idol. so talagang tuwan-tuwa po ako kaninang umaga. Kaya nung sinabi ng anak ko na mag-guest kayo, sabi ko okay lang. Kasi sa sobrang tuwa ko, minessage ko agad yung head ng Quezon City. Swerte mo naman, sabi ko na ang Quezon City ay very cooperative pagdating sa census operations dahil lahat ay pinagalaw ng ating barangay. So, totoo po, I'm so happy na ito pong ang suporta po ng ating barangay. At the same time, of course, the LGU po, dahil ginastusan ng malaki ng LGU natin ito, sana po hindi masayang yung mga effort and resources of the government. Kasi po pag hindi po tayo nagkipag-cooperate, sayang po yung kung hindi magagamit ang datos dahil kulang-kulang. Hindi po maganda ang datos kung kulang. Ang nangyayari po kasi, mag-estimate lang kami kapag kulang. Kasi halimbawa, minsan kukunin lang namin ilan ba talaga yung taong nakatira dyan. Pero sure ba kami? Mas maganda po sure. Mas maganda na yung tamang-tama ang binibigay nating datos because we really need them para sa planning and resources. Ma'am Angie, matanong ko lang, ano ho ba ang sakaling repercussion? Halimbawa, hindi tugma o hindi sakto o maliit yung nai-datos ng isang Sabihin natin kunwari barangay Greater Lagro po. Ano ho magiging impact niyan?
no, sa Liliit economic po ang status po ating- naman or ano bang budget Liliit po allotment? ang ating gagastusin ng ating LGU para sa mga pangangailangan ng ating barangay. Ayun. Halimbawa po, kailangan nating bumili ng gamot para sa health center. Dahil kulang ang ganito lang po siya. Ano ba ang mas maraming gastusin? Yung 5 katao o yung 7 katao? 7. 7. Ito. Hindi nagpa-census yung dalawa. So walang allocation na dapat supposedly meron para sa dalawa, di ba? Ang ibibigay Tama lang na po. resources ng gobyerno pang 5. So kukulangin yung budget. Parang sa pamilya Ayun. lang po yan. Bigla kami bisita. Di ba dapat nakalagay pa rin sa budget mo yon? Dahil o kaya may dumarating kang bisita every now and then. Ano rin po yan, halimbawa po, police to population ratio. Halimbawa, maliit. Alam natin sapat na yung police. Hindi pa pala dahil merong hindi nagpabilang. Tayo, may kotse. Yung mga, usually kasi ang nagre-refuse po, mayaman. Alam ko po yan. Ang mahirap po, may pamerienda pa. Dahil alam nila yung hirap nitong baka batang ito. Pero pag Salamat. mayaman po, ano ang mayaman? May 5 kotse sa isang araw, sa isang bahay? Yung traffic na nakukost nila, nakukompute ba natin? Dahil hindi sila nagpa-census. So that's part of the planning po. So we really need the numbers. Ayun po. Yun And po of yun. course, the cooperation of every kabarangay natin na nandito at makakanood po nito. Talagang ayun. So, salamat po sa pagkaklaro. Napakalaki pala ng makakapakuha ng tamang datos pala, no? Hindi pala biro ito. Importante pala yan, ano? Dahil dyan binabase yung budget din ng barangay, ng kada barangay. Opo. Sa, Kaya marami depende pong kung- nagagalit sa amin every after census pag bumaba ang populasyon. Marami pong nagagalit sa PSA, sasabihin magrereklamo na mababa yung populasyon nila. Hindi nila alam yung mga tao mismo sa barangay nila hindi nakikipag-cooperate. Ayun. Oo. Pero ano lang mga kabarangay, ano ko lang hindi ho namin sinasabing idedemanda namin kayo. Idedemanda kayo ng Hindi PSA. po namin sinasabi yun. Wala akong ganun. Ano lang ho, pinapalinawan lang po nila na hindi pwedeng hindi. Mandatory po siya kasi kinakailangan po ang inyong kooperasyon para maibigay natin ang tama na yung numero para yung anuman yung alokasyon na budget na nakalaan ng national government na ibibigay sa LGU na ipapasa naman po sa atin ay sakto, sapat at hindi tayo kinukulang. Yun lang naman po yung tama po Ma'am Angie, ano? Hindi po namin sinasabi yon. Hindi naman namin Oo. sinasabi. Kaya lang talagang ano po talaga siya. Kasi ayaw naman namin mananakot ng tao. Ayaw po namin ng ganon. Oo, Sinasabi lang namin na nasa batas ang aming ginagawa. Opo. Sakto rin naman po at sa pakipagtulungan din ho ng barangay. Salamat kay Kapleo at nasasamahan po natin yung ilang mga enumerator. Saludo po ako. Saludo ako kay Wikap. Salamat po. Ma'am Angie, bilang ano ho maaari nyo may advice, no? At kasi ang kwento ho sa amin nag-start ng July 15 at ang balita ko ang target daw po ng enumerator sa September. Hanggang Tama depende po ba? po kasi lalo na ang Quezon City po, marami siyang hindi nakuha, maraming nagba-back out dahil sa init, sa yung mga ganyan, yung mga refusal, maraming nagba-back out po sa mga enumerators. So hirap po kami sa hiring ng enumerators. So kapag po sila ay natapos dun sa area of assignment, nabibigyan namin sila ng bagong area. So dito po sa Lagro, usually nahuhuli dahil sa hindi mga cooperative households. Pero sana po yung hanggang September 15 po ang deadline namin. Pero Ayun, siyempre hindi naman po namin siya titigilan hanggat hindi lahat na i-enumerate. And of course, we will update the barangay what is happening. Ang hindi nga lang namin ibibigay agad yung populasyon ng number. Pag final na po kasi ang nasa batas po dapat ma-declare ng presidente ng Pilipinas ang populasyon sa katapusan ng taon, December 31. So sana po, kasi may processing pa po yan eh. After po ng mag-enumerate, ipaprocess pa namin, baka hindi nagja-jibe ang lahat ng sinagot, babalikan pa namin pag hindi may mga errors pa. So
sana po malinis na yung data by December para December. ma-declare ng presidente ng Pilipinas. Sa batas po kasi dapat December 31 nakakapag-declare ng population count. Ayun. Dalisay, meron ka sasabihin pala? Sorry, nakakat kita. Hindi, yun na, nasagot na rin katanungan ka. Itatanong ko sana kung hanggang kailan isinasagawa yung ganitong census of population. So, sabi nga ni ma'am, hanggang September 15. Tama po Supposedly ba? po, pero pag meron po para kasi dahil marami kami nagba-back out, baka ma-extend, di pa namin alam. Sasabihin pa rin naman po namin pag may extension. Ayun. Ma'am Angie, nationwide po ba to? Yung Opo, buong ano? Pilipinas. Buong Buong Pilipinas Pilipinas po. yan. Ang laging sinasabi namin, ano ba ang census? Ito ay isang snapshot of the population as of July 1. So kapag pumunta po sa inyo ang ating mga enumerators, ang tatanungin, sino ang nandun, sino ang karaniwang nakatira sa bahay na yan nung July 1, 2024. So mid-year ano kasi yung July 1. Mid-year 'yon. So sino lahat ang buhay nung July 1, 12, Yung mga dapat nila nag-census dito. yun po. So, yun po yung kukunin namin ng datos. Ayun. Pati Naku, po bata, napakaganda. ano po, pati babies, kinukuha namin. Pati yung OFW po, kinukuha namin. Baka makalimutan yan. Pati po So, OFW. so nasa pagtatanong na rin, nasa pagtatanong, nasa line of questioning naman po ng mga enumerators so yan, ano? Very good po. Opo. Nasa line of questioning naman po nila. So, ang hinihingi na lang po natin, mga kabarangay na nandito ngayon at makakanood nito, kooperasyon po. So, lilinawin po natin, lehitimo ho yan. At para ho maging mas lehitimo, may mga volunteers tayo, yung street coordinators natin, at ating mga purok leader na sumasama po para ma-ensure yung una, safety, pangalawa, maayos na pag-i-interview rin po, para at least medyo kampante yung mga kabarangay Siguro natin. Yes, pare. siguro na legit yung mga nag-iikot sa atin dyan, mga nagsipensos. Kaya sinasamahan at ina-assist ng ating mga street corps sa barangay. At saka alam ko po, ano na lang po sa mga ano natin, alam ko po nung July 15, nung Monday, nagpunta po nagpakilala yung lahat ng enumerators na naka-assign sa Lagro, sa Greater Lagro, kay Cap dyan sa barangay po. Apo. So, Yes po, alam ko, kaya dapat po may listahan ang barangay kung sino po yung mga naka-assign sa Lagro para kung may kutanong po ang ating mga ka-subdivision or ka-barangay, Apo. pwede po sila magtanong doon kung duda sila ba yung talagang itinalaga ng PSA na mag-enumerate dito sa atin. Kung may duda Yes po, po. actually yung mga Yes po. itinalaga rito na from PSA, meron po silang in partnership ng mga street corps and purok. So parang grupo-grupo po yan, hinati po yan, mayroon silang mga partners, so magkakilala po sila. Kaya kung may mga question po ng ating mga taga-barangay, kung legit ba itong nag-ikot sa kanila, madali po nilang may identify dahil paniguro po may kasama yung street corps na nag-a-assist at saka purok leaders po nila. Yun lang medyo Magandang gabi, Ate LB. Ayan, sana nasagot namin yung ilang mga katanungan. So, ulitin lang ho natin, wala hong dapat ikatakot. Okay lang ho magpa-interview. At sakto rin po na nakapaloob tayo sa Data Privacy Act, no? Na binabanggit ni Ma'am Angie, no? Though mandatory po siya, ito nga ho na nagsusumamot, nakikiusap kami, no? Sa mga kabarangay na mag-abide tayo. Tulungan natin. Alam niyo ho ba kung magkano ang yung hirap ng enumerator at kanina hapon ng alauna. Nag-ikot kami at Sabado pa. Yung iba nagsisiesta, talaga pinaunlakan naman kami. Kaya shoutout sa Rondalia Street, no? Ma'am Angie, sa magkakataon doon nais namin magpasalamat. Baho ka kung meron kayong advice sa ating mga kabarangay, no? Ukol po rito. We really appreciate po yung oras na pinagkaloob at yung mga paliwanag po nila. Ma'am Angie. Kahit hindi ko po area ang Quezon City, ito po yung trabaho ng aming opisina sa buong bansa. Sana po ibigay po natin ang mga detalye natin at tulungan po natin na makatapos yung ating mga enumerators na naka-assign dito po sa Lagro. Mahirap po ang nasa field, naranasan ko po yan, yung meron pong asong kumakahol, yung sasagutin po kami sa bilog lang ng gate, yung sa butas sa gate. Kasi po, maawa po kayo sa kanila, may dala po silang tablet.
Pag nawala po yung tablet, babayaran pa nila yan. So, sana po, bigyan niyo po sila Ay, ng sus, Maria. oras. Naman sana. Matagal-tagal po yon, matagal-tagal ng konti, may 30 minutes to 45 minutes po ang interview kung kasama po yung CBMS. Pasensya na po kung may istorbo kayo ng konti sa mga araw-araw niyong gawain. Pero sana po, ito po ay para sa bayan. Tulungan po natin ang bayan na makuha ang tamang datos para sa tamang serbisyo at tamang resources, tamang pagbigay ng resources sa mga LGUs at sa bawat tao. Ito po ay kailangan natin para yung kung ano man ang iniisip natin hindi maganda ay maayos po natin sa ating mga paggastos ng ating gobyerno. Kasi po yan ay tamang numero, tamang serbisyo. Yun po ang aming tagline dito sa aming opisina, no. Tungo po sa ang ating Capsen CBMS ay tungo sa mas magandang makabagong Pilipinas. Ano po yung ating dito sa tagline natin. So yung Maraming salamat. Yung May pahabol yata rito. Nasagot na yata ito kanina, Lars. So, yung tungkol sa uniforme yata, tinatanong yun, bakit wala uniforme generators? Bidding po ang problema dyan. Bidding lang po, pero to be delivered na yung kanilang mga, for now po kasi, sa akin halimbawa po sa Pampanga, kasi isang uniform lang po ang kaya ng aming budget. So, hindi naman po pwedeng araw-araw nila isuot yung isang t-shirt na i-provide namin kasi mahal din po yung t-shirt. Million din po ang gastos namin dyan. Kaya isang t-shirt lang po ang maipoprovide namin sa kanila. Sa akin po sa Pampanga kasi, karamihan, pero not all, ay nag-provide ng additional t-shirt yung mga LGUs. So gumastos yung LGU at saka yung iba naman po, yung barangay mismo ang talaga? nagpagawa po ng t-shirt. Kasi nga po isang t-shirt lang po ang kaya naming maiprovide na hindi pa rin na-deliver. Yun po yung problema. At saka po, pwede po magdagdag ng isang... Of course. Sige po, Mama Maji. Kami po ngayon ay marami ang isa po sa tanong ng CBMS ay yung national ID. Marami pa pong walang national ID dito sa Quezon City. Ma'am Ellen, kung nanonood ka. Ngayon po nagre-rehistro na po tayo ng 1 to 4 years old, no? Kasama na po yung 1 to 4 years old. Basta nakarehistro po o may ID na ang magulang, nanay, o ang guardian, pwede na pong magparehistro, nagpapagpa-ID yung mga bata. Ang mga bata po, wala pa po silang government-issued ID na pwede sa kanila. Kasi usually ang mga bata, ang ID nila ay school ID. Hindi po yun legal na ID, kasi school ID lang yon, nag-expire yan every year. Pero ang national ID po, isang government-issued ID. Ang pwede lang kasi sa bata na government-issued ID ay passport at saka ang national ID. So, ang inaano ko po, para magkaroon po ng legal ID ang mga bata, lalo na yung mga passport, magpakuha na po sila ng national ID kasama ang kanilang magulang. Kasi po, isa sa mga tanong po ng CBMS ay ang national ID. Yan po ay magiging basihan sa mga social protection programs natin sa mga susunod na araw. Ngayon po, nagsimula na ang DSWD. Without the national ID, para matiyak natin na yung mga kumukuha ng ayuda minsan lang. Kasi gagamitin na po kasi isa lang ang biometrics natin eh. So parang ganun po ang ating kaya sa tayo sa mga social protection programs po ngayon ng gobyerno, magbabase na po diyan at marami na pong mga gumagamit ng national ID sa mga iba-ibang transaksyon sa gobyerno. And also meron na pong tatlong format ng ating national ID, isang physical ID, isang isang printable ID, at saka po yung digital ID na kaagapay namin ng DICT. Yung digital ID po, kahit saan ka, pwede po ninyong ma-access ang national ID nyo sa inyong phone. Yun po yun. Okay. Hindi na kinakailangan ng physical ID minsan. Pero just to say, parang tabi pa rin siya. Kapag hindi po nila tinanggap yung ID ninyo, i-report nyo siya sa opisina namin, sila ay bibisitahan ng aming legal section. Ayun.
Salamat, Ma'am Angie. So yun isa sa mga importante pala yung ating national ID. So alam ko marami nagtatanong tungkol doon kasi marami na ho kasi kumuha rin, to be honest, at yung iba naghihintay pa na magkaroon ng physical ID. Halimbawa po, pwede po nilang tignan sa national-id@gov.ph. So national-id@psc.gov.ph. Makikita ko na available na po yung kanyang digital ID. Kasi yung physical ID naman po kahit na late darating. Ngayon kapag hindi po nila nakita yung kanilang mga ID pa dun sa digital ID, kapag matagal na silang nagpa-ID para tapos hindi nakukuha pa, pwede po silang pumunta sa aming registration centers at mag-inquire bakit. Ano Sige po po. dapat So it's Ma'am Angie, bali national.gov.id. national-id Ah, at .gov. gov.ph. At Ayun, gov. national-id.gov.ph. Okay. Opo, At yung gov. sa at gov.ph. Yun po. Ayun, sige, subukan natin. Pag na po tayo doon, ano po. Ay, thank you. Maraming salamat ito. Nag-comments lang si Christopher. Maraming salamat po. Thank you. Ayun, buti na lang. Hopefully, Ma'am Angie, may maraming salamat po talaga. Oo, sa ako, laki yung tulong. Yes po, Ayun Dalisay. po, si Christopher Puno po ay ang aking staff sa Pampanga na Hello, medyo, yan po yung tayo kaya, po. hello Chris. Thank you. Hindi ko alam kung sino pa. Okay, Baka ma'am. nandiyan Thank si you po. Jello. Yan po yung Salamat po, kanyang Tita. Ayun, sige po. Ma'am Angie, maraming salamat po sa gabi ha. Maraming salamat po. Thank you very much po. Talagang namin. At God bless po. Maraming salamat. Regards po kay Boss Lars. Kay Mang Larry, maraming Thank you, salamat po. Ingat po sila. Tsaka kay Mads. Ayun. Hindi ko na itanong yung isang tanong ko pa sana eh. Ano yung pare? Hindi, yung regarding sa mga cards na matagal, yung ID card mismo. Oo, ang bagit ni Ma'am Angie pare. Oo, bagit. sige po. Ang bagit ni Yung Ma'am Angie. matagal po, Ayun. Yes pwede po. ko pong sagutin. Yes po, yes Yun po. nga yung Thank you. sabi ko, pag hindi po nyo nakita dun sa pindit kanina, national-id.gov.ph, pwede po kayong pumunta sa aming, baka po pwede nating mapa-recapture kung halimbawa hindi pa talaga siya makita at hindi siya baka po na traffic sa printing. Yun po yung tinitingnan namin kasi baka dahil sabay-sabay dati na traffic po siya, titingnan namin para mahanap po namin siya sa aming database. At saka dali po yung Pero transaction slip. Pag may print na po siya, bali ang hihintay na lang yung ID card, ano? Physical ID po. Darating naman po yon. Darating po yung physical ID. At saka pwede Yung po po yung dinideliver sa bahay. Bakit yung wala pang ID po yung una. Pwede po kayong magtanong sa mga registration centers namin. Hindi ko lang alam kung meron pa rito sa sa Ayala Mall. Baka kung meron pa tayong doon at saka sa SM. Yung po, ano po pala, dati po may mga nagre-report na nabubura po yung kanilang picture. Kapag ganun po yung ID ninyo, pwede po kayong pumunta sa opisina ng PSA o kaya sa registration center at isurrender nyo po yung ID nyo, magre-reprint po kami ng ID nila. Ayun, maganda. Salamat po. Ayun, kung meron pong may mali po, pwede naman pong magpa-update. Ayun. Naku ma'am, maraming salamat. Sobrang impormasyon po ito. So yung mga nag-aantay natin kabarangay ha. Oo. Meron tayong physical ID na to. Marami tayong pwede yung physical ID to follow, pero meron tayong digital ID na pwede yung check. Ipopost rin ni Boy B yung nabanggit po ni Ma'am Angie na website. Pwede nyo ma-verify yung status at o yung itsura ng ID na hindi pa napiprint. Ma'am Angie, muli, on behalf of my colleagues dito po sa Balitang Lago Live, maraming salamat po ha. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Thank you very much always, po. Always on service po. Kahit na about our work, I can share it with everybody po. Lalo po rito sa ating barangay. Thank you ma'am. Much appreciated. God bless po. Ingat po sila po. Maraming salamat po. Thank you very much, Ma'am Angie. Salamat po. Okay po. Ayun. Oo. Siyempre bago yan, Franco Miguel, yung apo po ni Ate LB Ampil, happy birthday, kuya. Happy birthday, Franco Miguel, anak po yan ni Jeff.
At saka ni Angel, yan. Apo ni Ma'am LB. Ayan. Shoutout nga pala kay Mads Madulara. Oo nga, pinabagit ko kanina. Naputol lang eh. Di ba birthday Ayun, niya? ako, ni Mads, pare? Birthday ba ni Mads? Ay, hindi. October pa pala yan. Oh, yun, oo. So, yun, oh. Ito ang dating birthday ko. Oh, ang dami natin. So, mga kabarangay, yun lang kung pa kayo usap. Oo. Si Alvin Rigo pala yung nag-birthday kahapon. Oo nga pala. Kapon. Oo, Napakadamot mo nga. Napakadamot mo sa Birthday. video. Dalisay, hindi ka pala nagbigay ng video birthday message, pare. Eh, kulang yung budget niya eh. Hoy, yun. Oo. Ikaw, Kapepe, yung mga impormasyon mo, ha? Mathematician pala si Ma'am Angie ko. Statistician nilagay mo. Pareho lang yon. Pati ka PSA. Ano? Oh, yun pala si Ma'am Angie, ikaw talaga. Nadali tayo. At syempre, mga kabarangay ha, at least sana malinawan. Nalinawan kami, sana malinawan din po kayo. At may hanging question po kami para sa tanong ng tambay, no? Yung na-post ko, ewan ko na natanggap ni Boy B. Kasi magpaparaffle ang Our Blend, no? Coffee and milk tea mula sa suporta sa atin ni Boss Rainier, Vides and family. Oo. Yung tanong kasi natin kanina, ewan ko lang kung nakita ni Boy B. Saan sinend ko yun? Hindi, ano na lang, ilagay na lang natin dyan, i-ano natin dyan, bakit ayaw mong magpa-interview? Ba't ayaw mong magpa-census? Ano, yan. Yun yung ato, at yung mapipili. Anong dahilan ba't ayaw mong magpa-census? So, pipili tayo dalawang winners. Ang sabi sa akin ni Papa Rainier ng Our Blend Coffee and Milk Tea, may choice ka, either tea, cafe. Oo. Oo, ano ang dahilan bakit ayaw mo magpa-census? Yun. Salamat, Boy B, ha. Oo. Salamat, Dalisay. Yun, so yun lang. Bibili tayo dalawang winners after this broadcast. At Papa, Kapepe, maraming salamat, ha. So short notice, pero napaka-fruitful at saka napaka-informative talaga nitong episode na to. Lalo na doon sa mga Napaka-importante. Diyan, nakita natin kung gaano kahalaga na yung census population na yan. Yes. Yan, Kasi ang hirap. Alam mo kasi kanina, experience ko, ang hirap din talaga na mag-assist sa enumerators. Alauna ng tanghali. Ang init-init. Nag-census sila. Kasama mga barangay volunteers. Tsaka Purok leader, si Papa Daniel din. Oo Kaya nga. dapat talaga pag-ukulan po natin ng oras. No, once na pumunta sa atin yung mga enumerator ng census para po maibigay yung ating information na make sure naman ni ma'am na very safe yung ating mga information, no? Dahil po sila rin po ay committed sa regarding diyan po sa batas ng RA 10625, yung Data Privacy Act po yan. Yan. So, ine-ensure lang po nila at rest assured, tulad nyo, syempre kami rin may hesitation pero since it's mandatory at kinakailangan nga po, iyan para makapagpasa tayo ng tamang datos na siya magiging basehan sa urban planning. Tulad yan, yung mga upcoming projects para sa barangay, dami pala pagbabasihan yan. So, yun, napakaganda. Pagka nagkaroon tayo ng tamang datos, no, ng ating population dito sa ating barangay, magiging kapakipakinabang din yan dahil yung mga DSWD o kung ano pa man yan na di ba? Oo. Kaya so, yan po nagagaling, dyan ibabase sa atin, sa data natin. At saka yun nga, nationwide pala siya, no? Tapos, sample pa lang, yung kay Ma'am Angie pala, ang laki ng Pampanga, Angeles, Pampanga pala hawak niya. So, iba pa rin yung, Kaya, with that, yun lang po, hingi lang po kami ng suporta, no? On behalf of, the PSA, yung mga enumerators po natin, we would like them to accomplish their jobs, no? Kaya with this, suporta lang po, hinihingi po namin. Oo. At doon sa mga sasagot sa tanong ng tambay natin, huwag kalimutang ilagay ang hashtag Balitang Lagro Live. Ayan, no? Tsaka Edge? Yes, pare. Tsaka mag-thank you rin tayo sa barangay kasi ina-assist nila nga yung mga taga-PSA. So pag walang taga-barangay na street corps or Purok leader, hindi legit yung enumerator ng PSA. Tama ba?
Oo, parang ganun yung thinking nila. Kaya Oo. karaniwan, ang kinakailangang humarap muna, taga-barangay, ipakikilala mo yung taga-PSA. Yun. Kaya saludo tayo sa barangay at may assistant silang ganun. Oo. Yes, oo. Kaya nga, sabi natin LB Ampil, kung wala kang tinatago, bakit ayaw mo magpasensus? Alam mo naman natin na isiyan sa mandato ng gobyerno ang magpasensus. Ang bawat Pilipino, sana makipag-cooperate na ang lahat. Ayun, salamat Ate LB. Ayun, so yun lang no, mga katoto, no? Salamat sa pagkakataon ito, Dalisay. It's good to see you sa live, tsaka of course Pepe, of course Boy B. Nagsama-sama muli tayo dito. Isa sa mga pinaka-importante nating mga mga talakayin. At salamat uli Pepe. Napakalaking ano nito, tulong nito. Sa mga hindi nakanood ngayong gabi, pwede nyo mapanood yung ano nito. Ipopost namin sa YouTube channel din po namin, Balitang Lagro po. Ayun po. At before we end this episode, baka may mga gusto kayong batiin. Ikaw muna, Dalisay. Oy. Batiin, binabati ko ang mga birthday boy nga, si Alvin Rigo. Ayun. At yung aking anak, nandito ngayon, si Vanet Hines. At Oy, syempre, ang aking hello. YP na si Irma. Oo. At wala ka na bang iba? Ayun. Hanep! Yes, Boy B. Meron ka bang gusto shoutout, Boy B? Hindi, anuin ko lang, pasensya na, nag-back out yung asawa ko kasi alam mo naman, ayokong baka maligawan tong asawa ko pag makita kung ano kaganda sexy. Pero babawi next na live. Sa next na live natin, kung maghanap ako na ipaparaffle natin para Ayun, salamat. mga kabarangay natin, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-follow kung hindi pa, tapos sagutin din ang ating tanong ng Tambay, sponsored by sinong sponsor natin sa tanong Our ng Tambay? blend, coffee and milk tea. Our blend. Yo, Maraming salamat. Tagaytay Feels. And Feels. quality coffee and milk tea by Our Blend. Salamat, Ayun, Our Blend. Salamat. Hilltop yan mga tol Pag sa mga winners natin sa Hilltop lang po yan. Yes, Kapepe, meron ka pong gustong i-shoutout. Yes, shoutout ko yung Tropang Dulo, One Dulo, BPLK, Streetcore. Tsaka yung parents ko, sa nanay ko na nag-guest, thank you very much. Ayun, salamat. Thank you, Tita. Thank you, Tita G. At of course, shoutout din pala sa mga kaganapan kanina. Of course, yung mga nabanggit nga ni Dalisay. Dalisay, yung tungkol sa LTO registration ba, pare, meron ba kasunod dyan? Hindi ko pa alam, no? Pero ano ko lang pala, no, kanina, no, yung sinabi ko sa LTO registration dito po ay handog ni Mucha Castelo. At yung sinasabi ko po na libreng tuli, ito naman po proyekto ng ating SK, no? Okay. Andyan po kasama ng ating SK chairperson na si Miss Nicole Chanco at yung kanyang mga kagawad. At syempre po yan po, pag-ugnayan din po ng ating kapitan na si Leo Gara. Ayun, at shoutout din nga pala sa ating SK team, no? Of course, led by SK Chair Nicole and SK Kagawads. Napakaganda ng opening, no? Volleyball pala, tsaka basketball yon. So, it'll be until August 20 raw po, ayon sa impormasyon na sagap ko. Volleyball twice a week, basketball 3 times a week ang laro po sa Centennial Court. Yan. At saka lulupusin ko na rin. Yes po. Sige po, Dalisay. Last July 17. Desingan ko lang last July 17, nagkaroon din tayo ng anong tawag ito? Dental mission, yung libreng bunot at saka cleaning. Last July 17 yan. Tapos July 18, nagkaroon uli ng libreng tuli uli. Lahat ito handog din naman po ni Joseph Bisaya. Ayun, oo. Saktong-sakto. Basta summer talaga. Tuli talaga no? Oo. Summer pa ba? Salamat po. Technically nausog ang summer. Ito na yung summer ngayon. Yes, pare. Sa iyo ba magaling na? Mamaga? Shoutout sa mga doktor ano yan, parang Biluna ba yan? Yung mga doktor? Tama ba? Ayun, nag-conduct ng libreng tuli last Tuesday.
Kasama ng SK yung mga tiga Viluna. Ayun. Viluna, no? Yan. Oo. Ayun. Salamat. At ayun nga, at shoutout ko na rin yung Greater Lagro Basketball Association ni paring Coach Oliver Robilianos, no? At malapit-lapit na ang championship nila. Ito yung mga sa pang-umaga na laro naman, no? Kung di ko nagkakamali, last Sunday ang championship match at saka yung runners-up na laban. Sana makanood kayo. Sa Centennial Court din po yan, gaganapin. Ha? Ayan po. And with that, maraming salamat sa ating mga manonood ngayong gabi at of course our special guest, Ma'am Angie Olvenia, at sa ating mga co-host po, of course, Dalisay, Kapepe, at saka Boyby. Ito po si Kuis Edge. Magandang gabi mga kabarangay. Until next Saturday po ulit. Kita-kits. Happy anniversary sa Solid Friends ng Vargas. Oo nga ba, Vargas? Yun, oo. Ayun. Salamat, Tol. Thank you. Ayan, nakalive pa yata